Sa balwarte ng isa sa mga binansagang kontraktor na si Zaldico sa Kamalig Albay, mainit ngayong pinag-uusapan ang itinayong 2 kilometrong bakod sa palibot ng isang 13-hectare na lupain sa paanan ng Mayon Volcano. Umikot yung mga tao natin sa Environmental Resource Office, nabigla yung ating team. May fence, almost 2 kilometers na. Mahaba na yon. So right now, the people are really asking, why? Ang nagpatayo raw nito, ang SunWest Construction and Development Corporation, kumpanyang pagmamay-ari ng mga ko. Ang pader, magtatatlong buwan na raw perwisyo para sa mga mangungoprang gaya ni Jennifer. Inaarang kami, kinukuha yung pangalan, rini-record nila. Ang sagot ko naman sa kanila, kami may-ari dyan sa taas. Residente kami rito, dito na kami tumanda. Tapos ngayon, binabawalan kami na magpasok niyan sa taas. Pangamba ni Jennifer, baka mabulok o masira ng bagyo ang kanilang mga ani. Pilitan lang ako makaawa, makakupras kami sa taas, makuha namin yung yug. Imbis na kami pang ano nila, dahil taga rito kami, para kaming inabuso ng pag-ano nila dyan. Pinuntahan ng aming team ang binakurang lupain sa paanan ng bulkan. Mula sa barangay Maninilya, humigit kumulang 10 kilometro ang kailangang bagtasin para marating ito. Pero hindi pa man sila nangangalahati sa biyahe. Tumambad na sa kanila ang isang malawak na patag o open field. Ano po to? Nyugan, madadaanan nung kalsadang gagawin na 6 lane, kaya po ito naging ganito. Ito raw ay bahagi ng Mayon Eco Park Road na dapat sana first phase ng multi-million circumferential highway na nakapalibot sa Mayon. Proyekto ng DPWH Engineering Office District 1 at panukala ni dating Congressman Zaldico. Hindi pa man natatapos ang kalsada. Inisyuhan na ito ng DNR ng cease and desist order matapos madiskubre na nagputol ng libo-libong mga puno para lang magbigay daan sa proyekto. Hindi nga madaanan ng 2 tricycle, nagsisigipan pa kami. Ang lawak, wala namang magkikinabang nito. Sa pagpapatuloy ng biyahe ng aming team patungo sa bakod, may biglang humarang. Dito po ba yung mga fencing po? Sir, bawal po sir mag-ano sir. Pwede po ba namin makita po? Bawal po ma'am pag wala pong permit ma'am. Saan po ba pwedeng makuha ng permit? Kung pwede po kayong pumunta ng SunWest mismo. Tinanong ng aming team kung totoong pinagbabawalan nilang dumaan ang mga mangungopra sa lugar. Ay, hindi po yung totoo ma'am. Hinihingi lang po namin ng pangalan, tapos pag magkukupra po sila, pinapapasok po namin. Pero para saan nga ba ang bakod sa paanan ng Mayon? Ayon sa tala ng Land Registration Authority ng Albay, ang lupaing binakuran, unregistered land at wala silang record kung sino talaga ang nagmamay-ari nito. Hindi naman po kasi lahat nagpaparehistro sa amin nung mga ganong transaction. Perhaps wala pa yung records with the government agencies, but baka may alam. Hindi pa lang nakakarating sa amin. Tinanong ko yung municipal engineer ko, may nag-apply ba dyan na fencing permit na binabakura na pala yung Mayon? Sagot naman ng municipal engineer ko, wala naman nag-apply, wala silang binigyan. Kapuna-puna rin daw na ang bakod sakop ng 6-kilometer permanent danger zone na itinalaga ng PHIVOLCS o ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Hindi naman kami pumapayag na magkaroon ng maraming structure dyan sa Mayon. Problema namin yan pag alboroto si Mayon. O di may mga i-relocate naman kami. Hindi rin daw dumaan ang proyekto sa tanggapan ng EMB o ng Environmental Management Bureau na siyang nagpoproseso at nagbibigay ng ECC o ng Environment Compliance Certificate para sa mga proyektong makakasira sa kalikasan. Wala kaming natanggap na aplikasyon or wala kaming in-issue na environmental compliance certificate doon sa pagbabakod sa Kamalig Albay. So we will now start the formal investigation. Dapat sumanagot, including some officials. Hindi lang yung nagpa-fence.